What's up? Nandito na naman si Tarabas, mga kabransis. Nandito na naman tayo sa atin pong kaugaliang pagbahagi sa salita ng Diyos. At kumusta naman kayo, Luzon, Visayas, Mindanao? Sana nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa inyo. At sana pinagpala at pagpalain kayo ng ating Diyos na buhay, mga kabransis. Dakilain natin ng Panginoong Hesus. At dapat siyang lolatiin at dapat siyang itataas sa mga buhay sa bawat sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, mga kabransis. Now, mga kabransis, kumusta? Na lagi tayong manalangin na ang atin pong salita po ng Diyos ay ito po ay may bahagi sa lahat ng dako sa buong mundo, sa buong sanlibutan, na wala pong makapipigil, lalo mayroon ng social media na madali na lang tayong madaling maibahagi natin ang kalooban ng Diyos na atin pong may pangaral sa bawat manunood sa atin pong channel. Kaya mga kabisitation, visitation team, kung kayo po ay makapanood sa vlog po natin, huwag ninyo hayaan na i-scroll nyo lang. Tulungan nyo naman si Tarabas para maipakalat natin ang mabuting balita ni Kristo. Kung ayaw ninyong manood sa akin, i-share ninyo itong video. Kung hindi ito para sa inyo, ay para naman sa unbelievers, para naman sa iba, para naman sa ibang mga lingwahe, para sa ibang dialect. Sa atin pong kasi dito po sa bansang Pilipinas ay maraming dialect po tayo, maraming dialect. Tapos hindi naman mahirap na atin pong maibahagi ang salita ng Diyos through mother language. Ito pong pagsasalita or wikang Tagalog. Kaya nga nagtatagalog po tayo. Kaya huwag niyo hayaan, mga kabranses na mga members sa visitation team, i-share ninyo ang video na to. Huwag niyo i-scroll kung ayaw ninyong manood kay Tarabas, i-share man lang. Tapos pwede kayo mag-like bilang tulong na lang sa ating pong channel, para itong channel natin na hindi ito mananatiling napaka-pudyot talaga ang number. Ang tagal na nating dito, ang tagal na nating nag-vlog, mga I think mahigit yata 2 taon na. Ngunit yung subscribers natin parang sa tingin ko ay walang suporta sa mga kapatiran. Iwan ko, ang Diyos lang ang nagkakaalam, kung hindi niyo sinusuporta itong channel ni Tarabas. Kaya dapat sana i-suporta niyo, i-share man lang. Kung hindi kayo, kung ayaw niyo manood, i-share, i-like naman. At saka para naman itong YouTube ay masipag po na ibahagi itong pagtuturo natin dito po sa social media, dito po sa YouTube, mga kabransis. Kaya lalo na sa men's ministry, tayo po mga lalaki dyan sa Atuk Sangit, tayo po kasama din sa sa atin pong men's fellowship. Kaya huwag ninyong hayaan na ito po dumaan sa wall ninyo, dumaan sa Facebook nyo, tapos hindi man lang kayo nag-like, hindi man lang kayo nag-share. Kung ayaw ninyong manood at makinig sa mga aral na galing po sa Biblia, so i-share man lang ito para naman ay makatulong at mayroon po kayong part or bahagi para sa kaharian ng Diyos, para sa kalwalatian sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kabransis, huwag ninyong kalimutan na mag-likes, mag-share. Kung pwede kayong mag-comment dyan, lalo na sa mga believers of Christ, huwag ninyong hayaan na ilan lang ang manood sa mabuting balita. Ngunit sa mga bagay-bagay dyan na mga wala namang kabuduhan, mga mga pang good vibes daw, wala yan may tutulong alang-alang po sa paglago sa ating pong spiritual life. Kaya parang nagsayang po tayo ng panahon sa pagpapanood ng mga libangan dyan, mga vlog ng ibang tao na hindi man lang nagpuri at naglalaki sa Diyos natin pong pinaglingkuran. Mga kabransis, gising na po tayo, lalo na sa mga believers of Christ. Huwag naman kayong madamot sa like, share, and comments. Kung pwede mag-subscribe kayo kung kayo po ay believers of Christ. Hindi ko naman inaasahan, I will never expect that some Catholic Christians follow and subscribes me or subscribes our channel just because they are thinking that born again is too different from their belief. That's why mga kabransis, kung mga born again Christian, kahit ano kayo, kung sumampalataya kayo sa Panginoong Hesus, tayo po ay magtulungan. I-subscribe niyo ang channel ni Tarabas. Andito po tayo, mga kabransis.
Ngayon mga kabransis, no, atin pong pag-aralan ito mga kabransis, ang patungkol po sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, dahil napakahalaga po ito mga kabransis. At bago ang lahat mga kabransis, tayo po'y manalangin ng maiksi. Ama namin na nasa langit, purihin ang iyong pangalan, dakilain ang iyong pangalan, lulatiin namin ang pangalan mo o Diyos na aming tagapagligtas at aming pong Panginoon at Diyos sa aming mga buhay. Salamat po Ama sa maiksing aral patungkol po sa amin pong mga sumampalataya po sa pangalan ni Hesus na iyong bugtong anak Ama. Salamat po Ama sa iyong tulong ng iyong lingkod, no, pinakababang lingkod. Salamat na huwag mong hayaan na ang iyong aral o Diyos ay hindi po maipakalat sa buong mundo. Ito po ang puso ko pong dalangin sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Ito po mga kabransis, no, atin pong pag-usapan ito at babasahin ko muna itong salita ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay bilang paalala o sa bawat isa na nagnanais pong sumunod ng ating Panginoong Hesus, no, bawat isa sa atin must keep our focus forward and not look back mga kabransis, no. Dito po sa Luke chapter 9 verse 3:62, ang sabi po dito mga kabransis, ganito, sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ito po mga kabransis na ang nais po natin parating sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga kabransis na sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, na talagang marami pong mga tao na nagnanais sumunod at nagnanais na magiging true disciple sa ating pong Panginoon. Ngunit ito po ay lagi natin pakatandaan mga kabransis na ito pong pagsunod ng ating Panginoong Diyos o sa ating pong Panginoong Hesus ay ito po ay binigyan ng ilustrasyon ng ating Panginoon na parang nag-araro po tayo, no? Nag-araro at ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Yon ang sabi ng ating Panginoon. Na ibig sabihin mga kabransis, pag ang bawat isa sa atin ay mayroon pong bawat isa sa atin na sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, sumampalataya ng ating Diyos na buhay, ay mayroon po tayong commitment. Pag tayo po ay humahawak sa isang daro mga kabransis, or yung kagamitan ng pag-araro mga kabransis, ibig sabihin noon ay ito po ay bilang tayo po ay komitado, no? Commitment po, ito po ay commitment ng isang sumampalataya or isang mananampalataya or believers of Christ. Mga kabransis, dito po Jesus Christ is stating that true discipleship requires unwavering commitment, no? Jesus Christ, he uses the metaphor of plowing a field, emphasizing that one must keep their focus forward and not look back. No, meaning look back mga kabransis, it represents distraction, no, or doubts or reluctance to fully commit to follow Jesus Christ, no. Pag ang bawat isa sa atin pag tayo po'y komitado, kung may commitment po tayo sa paglilingkod ng Diyos at tayo po'y laging palingon-lingon, lumilingon o sa kaliwa ni sa kanan mga kabransis, ito po'y distraction. Ibig sabihin ito po'y magbigay na walang mabuting papuntahan, walang magbuting resulta mga kabransis, no? Mayroon pong detailed explanation po dito sa Luke chapter 9 verse 62. Ang sabi po dito sa English, no one who puts his hands to the plow and looks back. Meaning mga kabransis, the imagery is taken from the agricultural practice of the time. So ito pong ating Panginoong Hesus mga kabransis, parang magaling ito sa agriculture. Isa parang pwede nating tawaging agriculturist, dahil ang ating pong Panginoong Hesus gumagawa ng halimbawa, illustration na patungkol po sa pag-araro. Ibig sabihin, may talaga ito, may knowledge talaga ang ating Panginoong Hesus, hindi lang yata kunting knowledge, kundi lalo na siya po ay Panginoon, talagang punong-puno siya sa kaalaman ng lahat ng bagay, pati na dito ang yung agricultural mga kabransis. Kaya nagbigay siya ng illustration na patungkol po sa pag-araro, no? Dito po ang ating Panginoon, no? Then plowing requires steady hands and focus with the plowman. Okay, with the plowman needed to keep his eyes on the field ahead to create straight rows mga kabransis. Yun talaga ang nais mangyari, no, ng ating Panginoong Hesus, na tayo po'y matuto na ang ating pong paglilingkod sa Diyos ay kasing tulad po ito ng pag-araro. Pag tayo po'y nag-aararo mga kabransis, tandaan po natin na ang ating pong mga kamay, plowing requires steady hand and focus. Ito pong ating pong mga kamay ay nakahawak po ito sa tinatawag na yung pag-araro. Ito pang kagamitan ng pag-araro, no? Or holding the plow mga kabransis, no? And focus, no? So ang ibig sabihin ng ating Panginoon, with the plow maker or with the plowman needing to keep his eyes on the field ahead to create straight rows. So ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, pag tayo po'y nag-aararo, pag tayo po'y nag-aararo sa field or sa atin pong bakod mga kabransis, kailangan po natin talaga
na ito pong tinatawag na yung bakod, yung sa una ng kalabaw. Dito po sa atin, sa Pilipinas po, ang gamit natin pag tayo po'y nag-aararo, mayroon po tayong hayop na gagamitin, ito pong kalabaw. At mayroon po tayong clue, mga kabrajis, ito pong pang-araro. Ngayon talaga, ang agriculture talaga, parang hindi na gumagamit ng hayop para araruhin talaga ang field. Noon mga kabrajis, ang ginagamit talaga sa pag-araro, ito talagang kalabaw. Dito po sa Pilipinas, kalabaw po ang ginagamit po dito. At pag tayo po'y nag-aararo, kasi experience lang yan, hindi naman ako nag-aararo noon, kundi ang atin lang, kung ang atin lang tsuhin, parang hindi naman tsuhin na first na tsuhin, parang malayo-layo na yata. Nang nag-araro siya, kami po ay tagasunod sa likuran niya. Tapos ang gamit noon is yung kalabaw at mayroong mga kagamitan patungkol po sa pag-araro, yung mayroong kahoy na para ma-cultivate talaga ang field noon. Yun ang gamit. Ngayon, hindi na ginagamit ngayon kasi mabagal ang proseso pag tayo kalabaw ang gagamitin ngayon. Kasi ngayon, mga traktura na mayroon na talagang kagamitan na pang-high technology mga kabransis. Kaya malaking pagkakaiba ngayon kumpara noon mga kabransis. Basta noon mga kabransis, yun ang gamit natin sa pag-aararo. Na tayo, pag ang tao po yung nag-aararo mga kabransis, yung nakapokus talaga ang tinatawag na ang ating mga mata sa una, no? And then tapos, kailangan talaga na ang ating pong mga mata ay nasa field, palagi, dito, palingon-lingon, no? Nasa field, ahead mga kabransis, para naman ang tinatawag na row ay magiging strict, no? Ang cultivation sa field o bakuran mga kabransis. Yun ang nangyari mga kabransis, no? Yun ang kailangan. Kaya ang sabi po ng Panginoong Hesus ay ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa pag-ari ng Diyos. Sa English mga kabransis, sinabi po sa English na no one who put his hands to the floor and look back is fit for the kingdom of God. Hindi po karapat-dapat ang tao para sa kaharian ng Diyos, for the kingdom of God, pag ang tao po'y palingon-lingon, no? Ang tao po'y pangilingon-lingon. Kasi pag ikaw po'y lumilingon mga kabransis, ibig sabihin nun, mayroon talagang distraction, no, sa iyong focus. Hindi ka talaga nakapokus. Hindi ka talaga, yung commitment mo hindi talaga nakapokus at hindi talaga strict ang yung paglilingkod. Kaya ito pong sinasabi na looking back mga kabransis, it represent distraction, doubts or reluctance to fully commit to following Jesus. So ibig sabihin mga kabransis, ito po it represent distraction, na tayo po ay na ma-distract pag ang tao po ay na lumilingon sa likod o lumilingon sa kaliwa at kanan. Dahil po ito po ay nagrepresenta, siya po ay nag-entertain sa mga distraction. Ano ba itong mga distraction sa atin pong paglilingkod ng Diyos? Sa atin pong commitment mga kabransis to the Lord. Ang distraction po dito mga kabransis, ito pong tinatawag na temptation. Ito pong mga tinatawag na kasalanan, no, sins mga kabransis. Ito pong temptation mga kabransis, ito po ay maaring magbigay sa bawat isa sa atin ng distraction para po tayo, hindi po tayo ma-focus ahead, no? Para hindi po tayo ma-focus at maglingkod na high street mga kabransis. Kaya mayroong distraction na kailangan nating supuin ng mga distraction, temptation, anumang bagay na pwedeng humihila sa atin na huwag magpatuloy sa paglilingkod ng Diyos. Maraming mga kaparaanan ang atin pong kaaway, lalo na sa Diablo. Mayroon po siyang mga alipuris para hilain ang mga Kristiyano para huwag mag-focus ang paglilingkod. Kaya maraming kaparaanan ang kasanlibutan, ang Diablo mga kabransis, para tayo po'y ma-distract at lalong bumagal ang atin pong paggawa sa kalooban ng Diyos, sa ating pong paglilingkod sa Diyos natin pong hinahangad palagi mga kabransis. Kaya maranasan ng ating Panginoong Hesus doon sa cross na malaking kahiyan sa kaniyang personalidad. Siya po'y nagdusa doon po sa cross, no, na hindi naman siya karapat-dapat doon. At tapos po ang ating pong Panginoong Hesus, dapat po doon po tayo makatutok, doon po tayo talaga tumitingin sa atin pong Panginoon Hesus. Hindi, huwag po tayong lumingon, huwag po tayong tumitingin sa kaliwa, maging sa kanan mga kabransis. Laging pakatandaan ng bawat sumampalataya, doon po kay Hesus po tayo manalig, doon po kay Hesus po tayo tumutok at makapokus po tayo sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya lang po ang author and the finisher of our faith mga kabransis. Wala po tayong makikitang kamalian ng ating Panginoon. Kaya pag si Hesus po ang ating pong titigan mga kabransis, walang puwang ang discouragement, walang puwang yung katamaran mga kabransis. Pag doon po tayo kay Hesus tumutok, huwag po kayo tumitig sa iyong kapatid, huwag po kayong tumitig sa kaliwat kanan, no? Dahil magkamali yun. Ang kaliwat kanan, ito po ang payo ng ating apostol ni Apostle Paul, na doon po kay Hesus po tayo tumititig, kay Hesus po tayo makapokus, no? Huwag sa mga distraction, kasalanan man o kung sino mang magbigay discouragement sa iyo para po hindi ka magpatuloy, no? Yun, huwag mong titigan yan, kay Hesus ka tititig mga kabransis. At dito po sa Matthew chapter 11 verse 6 mga kabransis, sa Tagalog babasahin ako sa Matthew chapter 11 verse 6 mga kabransis. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus.
Mapalad daw. Blessed is the one who does not fall away on account of me. Mapalad ang taong hindi po talaga nag-aalinlangan sa ating Panginoong Hesus. Meaning, hindi ka nagda-doubts. Ibig sabihin, walang sanhi na pwedeng makapa-atras. Walang anumang, walang temptation o sanhi na pwedeng makahila sa iyong paglilingkod ng Diyos. Ito ang mga tao, mapalad ang mga tao daw na wala talagang puwang ang temptation sa kanilang mga buhay. Yung mga tao na yan, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, yon ay mapalad. Mapalad sila na hindi man lang na discourage, hindi man lang natumba, ngunit kahit pinagtulong-tulungan pa para sisirain ang buhay at para bigyan ng mga problema, ngunit dahil ang tibay niya sa kaniyang pagpananampalataya ng ating Panginoong Hesus, wala pong sanhi o anumang bagay na nakapanghina sa kaniyang loob at siya po'y nagpatuloy. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad, blessed is the man who does not fall away on account of me. Mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Ibig sabihin, wala bang bagay, walang sanhing na pwedeng makapaatras sa kanyang paglilingkod, mga kapatid. Kaya, bawat isa sa inyong nakikinig at bawat isa sa inyong makapanood dito, kung ikaw po'y sumampalataya ng Panginoong Hesus, huwag kang aatras. Dahil mapalad ang mga taong hindi umatras sa kanyang paglilingkod ng Diyos. Bagamat maraming mga harang, maraming mga problema, maraming mga kaliwat kanan ng mga pangangailangan, problema, kaliwat kanan ng mga paninira sa kapwa-tao, ngunit hindi ka natumba, no? Walang nakapinsala sa iyong pananampalataya. Naggo na isuporta ang channel ni Tanabas. I-subscribe ninyo ang channel ni Tanabas dahil matagal na po tayo mga kabradsis, parang ang bagal, napakahina talaga ang paglago sa ating pong channel, no? Bakit ganito? Marami na po tayong video na i-upload, marami na po tayong vlog patungkol po sa salita ng Diyos, ngunit napakahina ang increase sa mga subscribers, sa mga likes, sa mga views, no? Tayo po talo talaga sa sanlibutan. Kaya lang, nasabi na yun sa ating Panginoong Hesus na minamahal ng sanlibutan ang mga worldly, no? Minamahal talaga. Dahil ang mga sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, tayo po'y kinamumuhian ng sanlibutan. Hindi po tayo mahal nila. Ibig sabihin, itong mga hindi believers of Christ, talagang itinakwil po tayo, ngunit kahit tayo kunti lang number sa mga totoong Kristiyano, totoong Christians, then tayo po'y magtulungan, no? I-subscribe niyo ang channel ni Tanabas, mag-like, i-share ninyo ang ating pong video para ito po'y makarating sa iba't ibang dako sa bansa natin sa Pilipinas. Maraming salamat mga kabradsis, at sabihin ko sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos. Ingatan ng Diyos ang buhay nyo, at ipagkaloob ng Diyos sa inyo ang napakatapal na biyaya sa buhay ninyo. Huwag niyong kalimutan mga kabradsis. God bless. To God all be the glory.